Hello everyone! Today, I will show you how to make this figure or kung bakit nga ba siya tumatakbo. Ayan, let's siyang gravity-defying movement and then ayan, yung position niya, tumatakbong bata. Ayan, ang kulit, diba? Parang ako lang nung bata ako. Ayan, so medyo napapaus pa ako ha. Pero, sige, gawin na natin to. So, ito yung kailangan natin na material. So, kailangan natin ng floral wire, floral tape, pliers, and then of course, wire cutter. And then, kailangan din natin ng color dust, color gel, and kahit anong clear alcohol. And para naman sa medium, pwede kayong gumamit ng modeling paste, fondant, or gum paste. And para sa tools, ayan, dowel stand, kailangan natin ng scissors, rolling pin, fine brushes, and then kailangan din natin ng shading brush, kailangan din natin ng craft knife, kailangan natin ng hook, kailangan natin ng Dresden and knife, and then kailangan natin ng sugar shaper and ball tool. Ayan. Okay? Magsimula tayo sa pinaka-structure niya o yung armature. Ayan, kailangan natin ng floral wire and floral tape. I-connect natin siya and i-tape from pinaka-waist niya hanggang pinaka-top. Ayan. Kailangan connect lang natin siya ng magpit at maayos and open natin. Ito yung pinaka-part ng waist niya. Ito yung sa may tie. Ayan, i-fold natin. And then, ayan. Sige, ayusin lang natin. Ito yung itsura ng ating armature sa loob. And then, tape ko lang ulit para hindi siya gumalaw. Ayan, ito yung pinaka-importante, lalong-lalo na kapag may movement, kailangan hindi siya maluwag or hindi siya gumagalaw. Kailangan ma-fix mo siya ng maayos. So, ito yung next ko na ilalagay. Ayan. Dito ko siya ipi-place sa may part ng kanyang shoulder. So, ito yung line na yan, na wire na nilagay ko. Yan yung magiging arms niya. Okay? And then, i-fix natin siya ulit. Okay? So, dapat may place mo na siya sa may part ng kanyang shoulder. Okay? So, cut ko lang to. Dulo. Ayan. So, ito na siya ulit. Ayan. So, yan yung arms. I-bend ko ulit. Okay? And then, syempre, lagyan ko na siya ng movement para mas mabilis kong matouch yung ating part by part na body natin. So, ayan. May movement na siya. O, kita nyo? Diba? Ayan, ayusin natin. And then, unahin natin ilagay yung ating torso. So, lagyan natin ng paste. And then, attach natin. Then, i-shape natin yan. I-form natin siya na magmukha siyang torso. So, ayan. Yung shoulder. Ayan. And then, shape natin yung kanyang neck. Right. So, pag okay na siya, pag nai-attach mo na siya ng maayos, ilagay na natin yung kanyang legs. So, ito ang ating legs. Ito yung sa may kanyang foot and then heel. Right? So, i-shape muna natin siya para pag nilagay natin siya doon sa ating structure, meron na siyang shape, meron na siyang form, medyo i-adjust na lang natin yung kanyang form ng konti kapag nandoon na sa kanyang armature. So, yan, 'di ba? And then next, touch na natin siya doon sa armature. So, ganito yung kanyang peg. Ayan. And then, cut lang natin tong dulo para ma-attach natin siya ng maayos at malapat natin siya ng maigi. So, ilagay lang natin siya ng ganyan. Okay? Then, pakalagay, firm natin yung kanyang tie. Alright. So, ganito. Ayan, di ba? Ayan. And then, wait, ayusin lang natin dito sa may gilid para mas maganda. Then, form mo yung tuhod. Okay, so dapat makikita mo na meron ng movement yung kanyang isang side ng kanyang leg. Ayan, di ba? Then next, ilalagay natin yung ating isa pang leg. So, mark mo na ako dito sa gitna kung saan nakabed yung kanyang tuhod. So, ganito. Ayan, o. So, i-check na natin yung kanyang movement. So, bago ko siya ilagay, ikakat ko na to. Ayan, yung gitna niya, para i-attach ko siya ng one part saka second part, parang ganon. Okay, so, ito. Unahin ko tong first part ng kanyang sa may tie. Ito yung pinaka-tie niya. Ayan. Okay, and then,
Ganyan. Then, fix ko lang. Diba? Okay? And then, after nyan, saka ko i-bend yung, ayan, bend ko to, yung sa may part ng tuhod, ayan. Diba? May movement na siya. Ayan. So, ganyan siya. And then, ikakat ko ulit dito, yung pinaka haba ng paa, ayan. So, dapat sakto na siya para hindi lumusot yung wire. Then, i-attach natin siya. Ayan. So, kailangan mo-connect mo siya ng maayos. Ayan. Saka natin i-blend yung kanyang tuhod. Okay, so ganyan yung kanyang itsura. Make sure na bago ka mag-proceed sa next step, kailangan makita mo yung kanyang movement na talagang takbong-takbo talaga siya. Kapag hindi, workout mo lang ulit siya para ma-shape mo yung kanyang position, yung kanyang movement. Every time na gumagawa ka ng figure, kailangan lagi mong iniisip kung ano ba yung theme na gagawin mo. Kailangan na visualize mo siya. Kagaya ko, una syempre pinagpe-pray ko muna ano nga bang next project ko, ano nga bang next na gagawin ko. After nyan, lalabas na lahat ng ideas, lahat ng design sa isip ko. Yung pag naupo ako sa working area ko, kailangan buo na yung design na gagawin ko. Ayan, simplihan na lang natin, di ba? Kagaya ng bilog. So, dapat, kapag ang gagawin mo ay dapat bilog, so, kailangan, naiisip mo, ang ginagawa mo ay bilog, di ba? Hindi oblong. Okay? Okay, balik tayo dito sa aking ginagawa. Ayan, so, ganyan ako maglagay ng shirt. So, kailangan ko lang dalawang flat ng gum paste or fondant. Then, i-attach ko siya and i-cut gamit yung ating scissors. Ayan. Okay, di ba? So, di ba mabilis lang? And then next, kukuha ako ng blue para sa ating kanyang short. So, ito yung short, di ba? Ito yung pinaka-classic. Ang daming short ko na ganito, yung naka-garterize pa, di ba? Ito kasi yung parang ang bilis lang isuot. Tapos okay lang kahit itakbo mo siya sa damuhan. Yan, komportable ka talaga kapag gamit mo to. So, and then, attach natin dito sa kabila. Then, ayun. So, fix lang natin ng maayos. Kailangan mag-connect siya. Ayan, na walang sobra. So, ikat natin siya, syempre. And then, ayun, di ba? Meron na tayong short. Okay. Then, fix lang ulit natin. Alright. Ayun. Naayos ko na siya. At, ayan, mark lang natin. Textured natin yung ating garter na short. Ayan, add din tayo ng mga lukot-lukot. Okay, sa short and then sa ating top. Okay. Ayan. Next, i-workout na natin yung para sa kanyang arms. Okay, so i-form ko na yung kanyang elbows, yung kanyang siko, and then i-form natin siya. Ayan, bed natin siya ng kagaya ng ganito, same doon sa movement ng ating figure. Ayan, para mas mabilis natin siyang mai-position doon sa ating armature. Ayan, so kinat ko ulit siya sa gitna. And then, attach natin yung first part doon sa ating katawan. Okay. Then, cut ko lang doon sa pinakasiko niya. And then, i-bend ko ulit yung ating wire, depende sa movement ulit ng ating figure. Then, attach yung isa pang part ng ating arms. And then, work out in shape hanggang makuha natin ng maayos at i-blend yung ating arms. Kagaya ng ganito. Ayan, hindi ko na pinakita kung paano siya i-blend. Basta i-blend nyo lang siya gamit yung water. So, hindi ko na siya napakita kasi kapag nilagay ko yung full video, malamang aabutin to ng 10 oras. Ayan, so same dito sa kabilang side. Gagayahin mo lang, ipoposition mo lang yung ating arms. Depende doon sa ating movement. Ayan, and then workout ulit, blend, and dagdagan ng mahabang pasensya ang pagpiblend. Okay? Then next, maglalagay tayo ng details doon sa ating damit. So, white lang. Kasi yung damit ng ating figure, merong pa-white yan sa kilid. Ayan, damit ko to ng kabataan ako. Yes, again, ang inspiration nito ay ako pa rin, di ba? Bakit nga ba ako tumatakbo? Sagutin ko na yung question. Bakit nga ba ako tumatakbo? Kasi nga naman, hinahabol ako ng nanay ko, diba? Nakita ko siya, palapit sa akin, may daladalang sanga ng kahoy. Nakakapagtaka lang kung paano niya
matanggal yung sanga na yun sa kahoy kasi yung sanga niya talagang mag-green-green pa. Talagang makunat ba na alam ko kapag pinalo sa akin talagang ay naku, lagot talaga yung aking katawan. Ayan, so, tapos, syempre, sino bang hindi tatakbo nun? Kailangan talagang paspas yung takbo ko para hindi niya ako mahabol. Pero hindi niya naman ako napalo. Kasi nung naabutan niya na ako, ayan, nawala na yung galit niya. Eh, bakit nga ba tuwang-tuwa? Eh, masaya ka eh. Alam mo yon, wala kang iniisip na problema. Laro ka lang ng laro. Kahit na sugat-sugat na yung tuhod mo, parang hindi mo siya nararamdaman. Basta alam mo lang, masaya ka, naglalaro ka, kasama ang barkada, kasama yung mga kalaro mo, di ba? Nalala ko dati, nangaroling din kami, no? Alam mo yon, may aso pala yung bahay kung saan kami nangaroling. E di syempre, anong response namin? E di tumakbo. Ayan nga, tumakbo na nga ako, e di nadapa ako, no? Nung nadapa ako, ayan, so hindi ka iiyak, tatawa ka na lang. Alam mo yung kahit na sugat-sugat na yung tuhod mo, masaya ka pa rin. Kasi na-enjoy mo lang, masaya ka lang. Wala kang problema. Basta alam mo lang, lalaro ka, tatakbo, kakain pag gutom. Ayan, so balik na tayo dito. So, nandito na tayo sa mouth. Ayan, winide ko lang siya para mas mukha siyang happy. And then, dito sa may side. Ayan. 'Di ba? Kailangan, para mas magmukha siyang happy, kailangan mas wide yung kanyang mouth. Tapos, naglagay tayo ng konting white. Ayan, para makapag-create tayo ng kanyang teeth. So, kailangan na kapag naglalagay tayo ng teeth, huwag masyadong malaki ha. Okay, and then, gamit tayo ng ball tool. Ayan, mag-create tayo ng eye socket kung saan natin ilalagay yung ating eyeball. Alright, and then, flatten lang natin. So, kailangan yung ating eyeball ha, kailangan flat lang siya. So, ka-level niya yung kanyang face ba? Hindi siya nakaluwa. Okay? Then, maglalagay tayo ng black. Ayan. Para sa kanyang pupil. So, dahil nakatingin siya sa side, so, kailangan i-position mo yung kanyang pupil sa side din. Then, maglalagay tayo ng kanyang eyeliner. So, sa eyeliner, mas manipis, mas maganda. Kapag mas makapal, magmumukha siyang galit, magmumukha siyang matapang. So, make sure na medyo mas manipis lang yung ating eyeliner, di ba? Okay, so, i-fix lang natin siya. So, kailangan, same. Okay, and then, lalagay tayo ng kanyang eyebrows. Alright, ayan. And then, maglalagay tayo ng kanyang lashes. So, lashes, kailangan pantay, hindi sabog-sabog. Kailangan mayroon curl, wag straight, di ba? Ayan. And then, maglalagay na rin tayo ng kanyang yung parang eyelid ba, para mas ma-enhance natin yung ating eyes. Ayan. So, brown din ito. And then, maglagay tayo na parang white, parang light reflection ito. So, hindi siya part ng eyes, pero naglalagay tayo para mas mukha lang siyang makinang yung itsura ng ating eyes. Ayan, di ba? Okay. So, after nyan, pwede na tayong maglagay or mag-paint. I-paint natin yung white details doon sa eyes. So, mas ma-enhance nito yung kanyang eyes. Pero ito, optional to guys. Kahit hindi ka na mag-paint, okay lang din naman. Pero tingnan nyo naman, no, mas buhay, di ba, kapag pinaint. Okay? So, yes, mas maganda siya na merong paint. Mas ma-whiten mo yung kanyang eyes. Okay? And then, syempre, kailangan pantay at hindi siya sabog. So, nasabog ko siya ng konti. Nilinis ko na lang yan. And syempre, yung teeth, lagyan din natin ng white dust. And then, mag-add tayo ng blush on ng shade para mas magbuka siyang bloom. Diba? Ayan. Parang iniinitan lang. Ma-red-red yung kanyang pisngi. Then, i-define natin yung kanyang smile. Okay. Ayan. So, yan na yung ating face. Then, maglagay tayo ng ears. So, nag-create ako ng 2 teardrop shape. And then, ilagay natin siya sa ginawa natin na butas. Ayan. And then, attach natin yung kanyang ears. Okay. Then, fix. Okay. So, ayan. Yung kanyang ears. Diba?
Then, balikan natin yung ating structure. So, ayan, inayos ko lang yung para doon sa kanyang tirador. Ayan. So, ganyan ako maglagay, guys. Kapag meron siyang hawak na kahit anong bagay, so kailangan konektado na siya sa pinaka-structure ng body niya para hindi talaga siya gagalaw. Talagang stable yung ating figure. So, kita mo yan. Ganyan siya. Then, form mo na lang din kung ano yung hawak niya na bagay. So, okay. Ganun. Basta ang importante, kapag meron siyang hawak, like, kunwari, sa cake, depende rin pala guys ha. Depende rin kung ano yung hawak niya. Kung yung hawak niya medyo mas mabigat, so kailangan yung wire na gamit mo kailangan mas matibay din. Yung gauge na number, so kailangan mas makapal siya. Okay? Pero kapag mga ganyan lang naman yung hawak niya, yung tirador, so hindi mo na kailangan ng sobrang mas makapal. Pero kapag like cake, yung hawak niya, so kailangan medyo mas makapal yung wire yung kailangan mo. Okay? Ayan. So, attach na natin yung kanyang hand. So, ayan. I-fix lang natin siya. So, kailangan ma-blend mo siya ng maayos yung ating kamay. Ayan. Then, mag-add ka na lang din ng kanyang detail doon sa kamay, yung kanyang mga fingers. Ayan, kagaya ng ganito. Ayan, ginawa ko na. So, syempre, hindi ko na naman pinakita sa inyo. Bakit? Ayan, para hindi rin ako mahirapan. Mahirap gumawa ng mga daliri talaga. Ayan, so dapat ma-blend mo siya ng maayos. Okay. Ayan na siya, di ba? Alright, so next, maglagay na tayo ulit doon naman sa kabila. So ganito lang ako mag-form ng kanyang hand. So kunin lang natin yung top and then yung shape. So kailangan yung gagamitin mo na size, ayan, enough na para doon talaga sa size ng kamay na kailangan natin. Okay, huwag masyadong sobrang malaki. Ayan. So, ganyan natin siya. I-fix natin na ganito. Ayan. Okay, o diba? Ang bilis din mag-detail tayo ng kanyang fingers. Ayan. Okay. Then, ayun. So, fingers ulit. Ayan. Kailangan lang natin siyang ayusin at linisin. Okay, ayan. Then, maglagay ako ng ito pinaka-favorite ko talaga. Lastiko, di ba? Ayan, so hindi ko masyadong na-videohan kasi yon. Pero ayan, naglalaro ako ng lastiko. Ayan, then next, maglalagay tayo ng kanyang tsinelas. Ayan, so kaway-kaway sa mga nakapagtakbo na walang tsinelas. Kasi yung tsinelas nasa kamay, di ba? Di ko alam kung bakit natin yan dyan sinasabit. Ayan, para daw mas mabilis yung takbo. Ayan, so, ewan ko lang, para siguro kapag tumakbo ka, hindi maiwan yung tsinelas mo. Or para pag tumakbo ka, mas mabilis kapag walang tsinelas. Ayan, ito rin yung pinaka-common, no? Yung tsinelas, yung red, yung strap, tapos white. Ayan, so, nakakatawa, no? So, ayan, add ulit ako ng detail. Okay. Ayan. Okay, fix na natin siya. Okay, 'di ba? Tapos ngayon, maglalagay ulit ako ng details doon sa likod ng ating tsinelas. Ayan. So, maliit, add tayo ng konti. And then next, ito na nga, 'di ba? Binutas ko 'yan kasi dati nung bata ako, na-experience ko rin na sobrang upod na nung aking tsinelas, butas na talaga siya. Yung tipong, narinig ko lang to, yung tipong pag naglakad ka, masasalat na ng paa mo kung piso or 5 piso yung natapakan mo. Ayan. So ito, dito naman sa may part na to, dapat ang ilalagay ko dyan, imperdible. Imperdible ba yon sa English? Ano ba yun? Basta yung imperdible, pero hindi ko na siya nabilog. Kaya ang ginawa ko na lang ay pako or alambre na parang sinalansan. Ayan, na alambre para hindi lang matanggal or mabigyan pa ng mahabang buhay ang iyong tsinelas. Okay, so next maglalagay tayo ng kanyang hair. So nag-create lang ako na parang bell shape, then add ako ng texture ng ating
hair. So, kailangan yung line hanggang likod. Then, attach natin siya ng ganito. And so, depende rin naman yung length. Kung gusto mo na medyo mas mahaba, so habaan mo lang yung bell shape na ginawa natin. Then, attach ulit ako ng mga maliliit lang na hair para mas mabigyan ko pa ng ganda yung kanyang hair. So, add ka lang nag-add hanggang makuha mo yung gusto mo na hairstyle niya. Okay, so, ayan, maliliit. Okay, and then, ayan, naglagay din ako ng bangs. So, nilagay ko na siya doon sa noon niya bago ako naglagay ng texture para mas makita ko yung bagsak ng kanyang hair. Okay, then, attach ko na siya. Yung neck, ayan. So, syempre, titingnan mo muna kung saan siya nakatingin, saka mo siya i-blend yung neck doon sa kanyang head. Ayan. The next, ayan, so, details ulit ng ating figures. Ito yung doon sa tirador, yung kanyang sling. Okay? So, kaway-kaway sa mga nakagamit ng tirador, yung ating slingshot. Diba? Makahappy lang na na-experience ko yung era na to. Inabot ko pa siya. Yung maglalaro ka sa labas, kahit tirik na tirik yung araw, kahit na sinabi ng nanay mo na matulog ka na, ayan, tatakas ka pa rin, diba? Para maglaro lang ng tumbang preso, ng shato, ng hulen, ng text, at tigas ng ulo mo, no? Yung masaya ka kahit na ang laruan mo ay gulong. Yan. So, na-experience mo yung gulong na pinapagulong mo siya habang tumatakbo. Diba? Ang saya lang. So, sobrang makahappy na na-experience ko yung ganun na era. And pinagpapasalamat ko talaga siya kay God na na-experience ko talaga yon. Kasi sobrang saya. Parang kahit ano yung laruan mo, okay na yon, happy ka na. Okay, takbo-takbo lang, happy ka na, diba? Ayun, then add lang ako ng konting details doon sa ating damit, sa kanyang tuhod, sa kanyang pisngi. Ayan, para mas ma-enhance yung kanyang itsura. So, sa tuhod, konting putik, ayan. So, tapos na siya, guys. So, I hope na-enjoy nyo siya and I hope makita ko rin yung version nyo nito. So, thank you and ayan na siya. Tandaan ha, every time na gumagawa, bigyan ng pagmamahal kada ukit at kada hulma. Salamat, ingat, and God bless.